po, magandang hapon sa inyo lahat. Gawa tayo ng nachitos. Dahil ako'y maliit lang po sa atin. So, nachitos po. Wala akong nabiling nachos flakes. So, yan po ang ating mga ingredients. So, mayonnaise, yung isa ka cheese, cucumber. Ito for toppings po ito. Then, tomato. Meron din tayong onions. So, dadalawahin natin yung part ng isang onion. And then, yung garlic. And then, this one, yung ground pork. So, itong isang balot na nachitos. Pero hindi naman kayang ubusin yan. Nakakabusog kasi. Pero ang sarap niya, promise. Disposable plates. So, unahin natin yung preparation ng pan-toppings. Ang ganda naman ng aking pambalat, pantalop. Pero papalitan ko po yan na hindi lang nakita na sana. Inahanap po yung pantalop. So, hindi ko na dinamihan kasi may tomato siya. So, gayatin lang natin siya ng maliliit. Kasi hindi maganda kung malaki naman siya. Yun po yung natural ng nachos or nachitos. Yan. Pipino. Yung iba ayaw po ng pipino. So, they would prefer tomato only rather than cucumber. There are some who do not want or who do not like the taste or the what you call the cucumber. So, yan lang po. Gayatin lang po natin siya ng maninipis. Salamat po doon sa mga nanonood sa Vietnam, sa Quezon City, Batangas, Cavite, mga taga-Taytay. Thank you doon sa iba kong di mabanggit. Salamat po sa inyo lahat sa panonood at pagtitiyaga. Sa mga kababayan naming nasa abroad, ay salamat din po sa panonood. Ito po yung kung tawagin namin sa Katagalugan, pika-pika. O yung mga pagkain pagkatapos mong kumain or nanonood kayo ng television ay pwedeng ihain nyo ito sa mga nanonood, nagbibidyoke. So, yan po ang paghati natin ng inalis natin yung middle part tsaka yung seeds ng tomato para naman hindi siya masama dun sa gagawin natin mixture for toppings. So, i-combine natin yung cucumber at saka yung tomato sa isang cup. Okay. Si Batman po ay dadating ulit sa mga susunod na ating video. Nagpapahinga lang po si Batman. Yun po yung taga Batangas na aking kapartner. So, dinivide natin yung ating onion para sa mixture ng topping. Pero pwede nyo hindi isama yung hilaw na sibuyas dun sa toppings. Pwedeng dun na lang siya sa paggigisa ng yung ating ground pork. So, pagsama-samay lang natin siya. So, inulit ko, pwede ninyong hindi lagyan ng red onions. Actually, ang nilalagay dyan yung white onion. So, pwede nyo siyang hindi lagyan. Ay, sa akin, gusto ko yung mayroon kasi masustansya yung sibuyas. Okay, so this is the second part of the onion to be used in sauteing the ground pork. Ay, may isang butil na bawang. Konti lang. Then, atin siyang i-mince ng maliliit. Yung pino. Then, tatanggalin natin yung pinakapunong bahagi ng bawang. Okay. So, set aside natin siya kasi maggigisa na tayo. Okay. Yan po yung kabuuan ng ating ingredients para sa sauteing pork. Ang sarap po niya, promise. Kaya lang talaga nakakabusog po kasi giniling
na karne po ang aking ano, at hindi siya double grind. Maganda kung double grind po siya. Promise, napakasarap. Nakakabusog lang talaga. So, konting mantika lang po. A piece of advice, wag po kayo magpaparami ng mantika. Anyway, ang ginagamit po namin is canola oil. Kahit kami mahirap ay ang nagamit namin ay canola oil to reduce the cholesterol. So, gisa natin yung ating bawang. Huwag nyo susunugin, papangit ang kulay nun. Do not overcook your garlic. And then, isabay na natin po yung ating onion paggigisa. Sunod natin siya. Again, huwag nyo susunugin ang bawang. Iitim yung inyong toppings. Well, anyway, pwede kayong gumamit nun. Pwede naman siyang ng konti, masunog. Kaya lang, pangit talaga siya. Kasi kung masusunog naman siya, kulay puti naman yung ating mayonnaise. And then samahan pa nung ating cheese. So, after na maging transparent na ating sibuyas, hulog na natin yung ating ground pork. Okay, yan po yung ating paggigisa. So, hindi ko magamit yung magandang kawali na bigay ng ating subscriber. Okay, so ito yung ating ground pork. Hindi ko na ho nilagyan ng paminta yan kasi baka maiba yung lasa kasi for nachos naman siya. May sarili ng paminta yung nachitos or nachos. So, hindi na po nilalagyan. At saka kung lagyan ko man yan maya-maya ng salt, ay konting-konti lang just to add a taste for the ground pork. Ito, tama-tama ito doon sa mga mahihilig sa inuman. Ako po ay tumigil na pag-iinom. Siguro iinom ako yung mga red wine. Nagkaroon po ako ng tawag dito, fatty liver. So, sa mga manginginom, dahan-dahan lang po sa pag-inom, drink moderately. Pwede naman pasyat-syat lang. Okay, maluluto na po ito. Though maputi sa tingin ninyo, siya po ay luto na. Mahabang minuto po ang ano dyan, ang ilalaan dyan para yan ay maluto. At mahina lang po yung apoy niya. Kasi ang karne ng baboy ay talagang pag binigla mo apoy, matigas siya. So after a few minutes, yan na po siya. Luto na siya. Hindi rin naman pwedeng siya isunog kasi titigas naman siya doon sa pagkain mo. Dapat ang matigas lang doon, yung nachos o nachitos. So, i-transfer natin siya sa isang tasa o isang cup. Kasi le-layer po natin siya mamaya. Yung first layer, iwalay natin siya. Kasi yung nasa ibabaw naman nun, bababa ng kusa yun pag hinuhugot na yung mga flakes. So, dito sa bowl na ito, naglagay na tayo ng mayonnaise. Okay, tansyahin na lang nyo. Mas maganda po marami. Itong recipe ito, itong snack na ito ay medyo magastos lang pero sulit po yung gastos nyo kasi talagang siya nakakabusog. Pagka bandang hapon nyo siya kinain, hindi na kayo makakain ng hapunan. Kasi mabigat siya sa tiyan. Pag nakailang flakes kayo, 4, busog na kayo dyan kasi gawa nung giniling. So, mas maganda po siya kung mababanggit ko yung bandang later part, kung yung squeeze bottle ang ating gagamitin para sa decoration or
Instagrammable na picture, tsaka for presentation. So, nakahanda na yung ating tatlong disposable. I-layout na natin yung ating flakes. So, medyo i-open nyo yung gitna para doon sa ating toppings or sa dippings natin. So, yung tatlong yan ay ating lalagyan. Kasi 5 po kami sa bahay, kami naman mag-asawa hati doon. Yung 3 ay hati doon sa 2. Pero nakakabusog, hindi naman kayang ubusin ng isang tao yan. Siguro yan talaga pang lang, pag meron kayong soft drinks or pineapple juice. Yan, maganda yan pag nanonood kayo ng television, nanonood kayo ng movie, ng Netflix. Yan, masarap po siya. Open lang yung gitna. Yan po ay para sa first layer. So, lagay na natin yung ating combined mixture ng ating mayonnaise and cheese. So, mas maganda talaga may squeeze bottle tayo para madaling maglagay ng mixture for dipping. Yung nga lang, hahawak pa rin kayo ng kutsara para paglalagay nyo ng ground pork at saka yung ating cucumber, tomato, and onion. So, dyan sa unang layer, pinaghiwalay ko siya. Then, the following layer, since ito ay pinakailalim, pag angat naman ng yan, hahalo siya. So, yung second layer niya is mixture na siya nung lahat. Hinalo-halo ko na para hindi na mag-ano ng pangalawa. So, yan yung second layer. Napakasimple lang pong gawin ito. Kayang-kaya ninyo ito kasi hindi nyo na kailangan ang kung ano-anong lasa pa dyan, dahil ang magpapalasa na po dyan yung mixture natin at saka yung inyong giniling. So, we will add another layer. Ang mga niluluto po namin madalas, yung lagi ko sinasabi ay yung nabibili lang dyan sa kanto, dyan sa mga tindahan. Ayan. Pero special siya. Ito po ang kaiba nitong aking nachos. Special siya kasi talagang kompleto siya sa Ricardo. At talagang nakakabusog siya. So, second layer po yan. Ayan na po. Ang dami na po niyan. Hindi na yan kayang ubusin ng flakes na dyan. Kasi ang flakes naman, pag kuha mo, meron na nakapatong, subo lang agad sa bibig. Hindi ka na naman babalik para kagatin mo yun at isubo uli. O isawsaw uli. Yan. Nilalagyan lang po ng sa pang ibabaw. Pwede na hindi po siya lagyan, kaya lang tansya ko hindi kakasa yung flakes na nasa plate. Okay, yan po ang ating nachitos or nachos. Kaya nachitos, wala na pong nakuhang nachos flakes o crackers. O, yan na po ang ating natapos na masarap na nachos or nachitos. It's taste test. Ang pinakamasarap, kaya lumalaki ang akin tiyan sa kaluluto. Ayan. Sarap. Yung kombinasyon ng mayonnaise, cheese, at saka yung tomato, yung lahat ng ingredients sa toppings, yun ang nagpapasarap. Natatanggal niya yung ng
flakes o nachitos. So enjoy your nachitos. Sana po ay may natutunan kayo sa akin, lalo na yung mga nasa kagaya naming far-flung area or remote areas. So kahit po nasa bahay ay makakagawa tayo niyan. So lagi lang tatandaan, there is no all-in-one book. Matutong magtanong, matutong mag-usisa, matutong manood, matutong makinig. Dahil hindi lahat ay makikita o mababasa sa libro. Enjoy po ang pagkain ng ating nachos and nachitos. Samahan niyo po kami sa susunod para sa ating next video. Magandang gabi uli. Salamat sa panonood po. Yes, saan ba mainit? Tara. Ano ba? Ano ito? Parang ano lang, pang ano yun? Pika-pika. Puno lang pwede. Sa mga part yan, puno, tansay dito. Pero hindi na mangyayaring bawal lang mag-in mga Ano ito? isa-isang ano sa isang